pasasalamatan ko ulit. May Q&A. Pagka-try ko, kanina, halata naman na talagang isa lang yung gusto nilang mangyari sa aming lahat. Ikulong kami, patahimikin kami hanggang matapos siguro itong eleksyon. Wala silang ibang purpose dito, kundi sirahin kami, babuhin kami. Pansin ninyo, meron tayong crisis, food crisis in rice. Ang sagot nila, vloggers hearing for fake news, pogo, at saka itong narco. Dahil yan sa mga issue na yan, hinanapan pa ako ng asawa ko kung nasan daw yung binabayad sa akin ng narco at ang pogo. Grabe! Kuya, halos wala na kaming nag-group chat na ba makain. sila B-Boy? Sabi ko, hindi ko alam. Wala pa, tanong ko nga kung ba't na siya. Kuya, wala pa daw. Nakapalit dito sa tabi. Ano? Pero nag-group chat sila kamo. Pero yun yung Davao, nung nagpunta ako, inutang ko pa yan. Tapos nung wala kaming pang-hotel, Pinunang matang mo din. Parang di ka sa labi. pero nyo, tapos Transparency yan. alam ko na. Sa ganyan nga, seryoso kayo? Hindi kami tuwag. Hindi lang kami tanga na magpapauto sa trap nyo para matuwa kung sino man yung nagpapagaling sa inyo. Napakadali kasi ang hirap kasi dito sa mga honorable na to. Pinagsagan nyo kaming narco, pinagsagan nyo kaming pogo, vloggers. Tapos ang gusto nyo, pagdating namin sa Tricom, kami ang magpapatunay na hindi. Baligtad, dapat kayo ang nag-aakusa, kayo ang maglabas ng ebidensya. Ginagawa nyo kaming lahat. Yan ang gusto nyo kasing mangyari sa mga Pilipino. Maging mangmang para mahawakan yung kapangyarihan hanggang magpantay yung mga paano, mga buwangan ng inyong Sobrang sulit na ito para sa costume. Hindi, nakakabilang kasi. Tapos ito, sasabihin nyo kami ng mga paid vlog. Diyos ko, alam nating lahat kung sino ang mga bayaran. At ang grabe pa, yung mga dating walang-wala na ngayon ay humihibot na mga puwet nyo, naninilaw na ang katawan, may mga bago pang sasakyan. Nakita nyo kami, magkakahiwalay kami. Alam nyo, masyado kayong balat sibuyas. Hindi naman kami lumuhod sa inyong mga congressman para tumakbo kayo at magpunta kayo sa pwesto nyo. Kayo ang nanligaw sa taong bayan. Kayo dapat ang magprotekta sa amin. Ngayon, kung nasasaktan kayo, dahil doon sa mga pambabatikos namin, kayo rin ang may gagagawan yan. Pero yun, magsusuot kayo ng mga relong Rolex, magsusuot kayo ng mga Louis Vuitton. Saan nyo kukunin niya kung sa sweldo nyo lang? Tapos kami ang sisisihin nyo kung bakit kami nagre-react, nagbibigyan ng opinion at komento. Mga baliw na kayo talaga. Tandaan nyo, lalaban kami ng batas. Yung alam namin na yung laban ay pantay at kaya namin panalo. Hindi kami susuko dyan sa teritoryo nyo na ang gagawin nyo lang ay ipakulong. Kasi ang pagkakaalam ko po, sa resource person, ako'y ordinaryong Pilipino, ang resource person iniimputan para makatulong, hindi para ikulong. So maraming salamat po. Magandang hapon. Sa mga naging interview ko is itinalaga ng Panginoon. Tanong baga, pugi na ako ma. Sa nasa kasi kailangan ito maging parte ng mga grupong ito na nagsasalita lamang ng katotohanan. At nakikita niyo naman po, kami po lahat may mukha, may pangalan, at hindi po kami natatakot na naniniwala po ako sa kasabihang thinkers are doers. Sa Tagalog, kung ano iniisip mo sa kapwa mo na nilangit, ikaw yan. Lalo na, di ba sabi nga nila, ang kakambal ng sinungaling ay magnanakaw. Yan yun di ba magkakakonect. Kaya ganyan nila kami itag as fake spreader. Yung fake spreader. Ganun naman palagi. Hindi nyo ba napansin? What is happening now is not about the ideology of legislation in Congress regarding freedom of speech and our pursuit of a democratic country. It is their personal vendetta to silence their critics and the voice of the Filipino people. If they don't like what they see and hear,
they will crucify people who go against them. Sabi nga, nagbabalat sibuyas sila. Tumakuho kayo sa politiko. Dapat po, handahan dito. We didn't go to HOR sa napaka-simple at halatang dahilan. Alam naman natin na di sila magiging fair sa pagdinig na gaganapin dahil sa mga parang pangyayari. Nakita naman po natin ang mga sinabi ng mga taong nagsasabi lamang ng kanilang totoong experience at tunay na storya. Babalayan man yan, pag kinabalayan, mas lalo ang problema. Lahat sila na-demoralize. Lahat sila ininsulto at hindi pinakinggan. So bakit ho kayo pumunta? Okay lang po ang na-contempt. Na-contempt mo po sila. Okay lang pong makontempt kung kakontempt-contempt. Kaso hindi. Kaya, that is why we decided to go to court of law, not in Congress. I want all of us to stand up for what our basic rights and freedoms. The recent action of certain congressmen in the Philippines who are attempting to control freedom of speech cannot go unchallenged. We must resist any attempts to silence our voices and censor our opinions. It is concerning to see elected officials trying to limit our fundamental right to express ourselves freely. Let us remember, huwag po natin kakalimutan that a thriving democracy depends on the ability of its citizen to engage in open and uninhibited discussion. Napaka-selective po nila. Nang sila ay tumakbo sa politiko as a politician at gusto ng ating boto, napakabuti po nila. Masabol pa po sila sa maamong lupa. Nakalimutan po nila na sa na wala ho sila sa kanilang posisyon, hindi ho sa ating boto. Ang House of Representatives is House of the People. Hindi ho kayo nilagay dyan sa posisyon na yan para ho abusuhin ninyo ang posisyong binigay sa inyo ng mamamayang Pilipino. Wala hong permanente sa politika. Lahat ho ay temporary. Mas sana, kaya po ba ang gusto nyo mangyari? Ang mag-iwan po kayo ng legacy na dadalhin ng mga anak at apo ninyo na ang sama-sama ng record na iniiwan nyo. You are abusing the power na binigay po sa inyo ng mamamayang Pilipino. Hindi mo kayo karapat-dapat umupo sa posisyon na ibinigay sa inyo. Sa inyo, sa mga politicians, sa mamamayang Pilipino, patuloy po tayong labanan ang mali na nangyayari sa ating bayan, ang pagnanakaw o pag-aabuso sa kaban ng ating bayan. May karapatan po tayong lahat, mayaman, mahirap, or anumang kinalalagyan natin ang respeto natin sa buhay na magsalita. Dahil wala akong karapatan ng sino man na pumigil sa ating magsalita na ilabas ang katotohanan at ipaglaban natin kung ano ang nararapat at ikabubuti ng ating bayan. Maraming salamat po. Good afternoon. My name is Joey Cruz, also known as Joa de Vive. French name. Ayan. There are several revelations today, and it confirms our hunches that the goal of the House of Representatives, the Joint Committee that handled the committee hearing, calling us to appear, to share our knowledge to share our knowledge on matters that were raised by Red Barbers last December 4 and December 16, saying that there are makapiling vloggers, narco-vloggers, and vloggers being paid by Pogo operators. On December 16, Red Barbers called on law enforcement groups to investigate malicious vloggers and trolls and to act on any cyber crime that they would see. It is very clear. The goal of the House of Representatives is to silence us, put us in jail, or if not,
cite us in contempt, and God knows gaano kami katagal ilalagak dyan sa facility ng HOR. Worse, baka dalhin kami sa facility ng regular jail. And that is something that I cannot accept. Unang-una, yung mga subject matter na nilatag nila doon sa invitation nila, sabaw na sabaw. And, the message is this: we are not stupid. We are common citizens, but we are not stupid. There are so many things that were revealed today. How power tripper the House of Representative members in that committee, including Rep. Benny Abante, who, by the way, wanted to, open the conversation of me being put in contempt, being cited in contempt, merely because I mentioned that I have no knowledge about being a paid vlogger by drug money or pogo operators. My excuse was that since I have nothing to share, and if I have nothing to share, I am of no use to whatever goal that you wanted to achieve in that committee. And so, if I will go there and I'm going to be accommodated by the facility of the House of Representatives, sayang yung kuryente sa akin. Wala naman akong alam doon sa topic na gusto nilang pag-usapan. And so, I told the committee that me declining their invitation is coming from deep concern on the prudent utilization of public resources. How can you cite me in contempt if I am just concerned sa pera ng bayan? This actually revealed a very, very nonchalant attitude of our of the members of the House of Representatives. Wala kayong pakialam sa pera namin. Imbes na hinahanap nyo kung sinong naglagay nag-fill in ng blanco sa bicameral committee para magkaalaman tayo dito kung paano nyo binuo yung 2025 national budget, ang pinagkakaabalahan nyo kami at ang excuse letter namin. Is that fair? Now, again, it's very clear. This is harassment. This is to silence us. This is really to make us feel intimidated and for us not to talk about public issues. And it can't happen. As a private citizen, ang bala na lang natin, boses natin, and they want that taken away from us, from me. Of course, you have all the resources. What do I have? Me and my mother. And you're going to use your privileges in the House of Representatives para takot-takutin ang taong kagaya ko? Now, ordinarily, I know that, it's easier to vote. It's easier to choose that route. But we realize, yung mga taong kasama ko dito, we realize that if we are going to vote, they are going to do what they are doing to everyone. Why? Because they have done this to retired generals, to men in uniform in active service, to the Vice President of the Philippines, to us vloggers, and they are not going to stop unless we stand up and confront this in the proper forum. So that is why we decided to bring this in a place where there is a level playing field. Doon tayo sa pantay ang laban. Hindi yung duduru-duruin nyo kami dyan, gagamitin nyo yung privilege ninyo, aabusuhin ninyo, gamit ang pera ng bayan kung saan kami rin ang nagpapasweldo sa inyo. It can't continue like this. Hindi po pwedeng ganon. Someone has to say something. And we were put in an opportunity to react
And sabi ko nga po kanina, pinag-isipan po namin ito. Alam po namin na hindi ito madali. But when an opportunity like this happens, it's very important to do the right thing. And I hope a lot of you will also protect your freedom. Every single Filipino should know the abuses of some of the members of the House of Representatives. Every single Filipino should know how the budget, taxes na pinaghihirapan natin araw-araw, pinagtatrabuho ng tama at patas, ay binababoy dyan sa Kongreso. And, you know, these are the things that we should all talk about, discuss, and demand transparency and accountability from the people who call shots. Thank you. Statement doon and it was quoted. Filipinos have the right to know the truth. We must protect them against our fellow Filipinos who spread misinformation that caused fear and division in our society. In other words, nung nilabas nila yung listahan, they already labeled us as purveyors of misinformation. Nakapatak na sa noon namin yun na mga fake news kami o gumagawa kami ng fake news. And that's why we are here. Because we want to tell the world that we are not. Hindi kami funded by Pogos, hindi kami funded by drug lords. We don't better ask Marcos because he can probably tell you na mayroong connection siya sa Pogo at saka yung mag-asawang Marcos na yan, yung despicable 2 na yan. So you see, when the day comes that you will invite me, I will tell you, hindi ako tatakbo. I don't run from a fight, I will dig in. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, members of this TRICOM. I will bring documents and allow me to speak. Because even if that is the inconvenient truth, that is the truth. Lahat kami rito, hindi namin alam kung paano gumawa ng fake news. We only tell what's the truth, even if it is inconvenient to those who are in power. So mga kababayan, tandaan po ninyo, tingnan po ninyo, pag pumunta po kami doon, kinalagkan kami doon, you see how they will treat us. Observe, tingnan ninyo how they will treat us. How they will disrespect us. How they will remove our dignity. Kasi kung gagawin nila yan sa amin, gagawin din nila yan sa inyong lahat, 120 million Filipinos. Ginagawa kaming example to instill fear sa lahat ng Pilipino para manaig sila and they will remain in power for as long as they want. That's how hungry they are. Ganyan sila kaganit, ganyan sila uhaw sa kapangyarihan. All of them. Kaya tandaan po ninyo mga kababayan, ito kami, nandito kami sa harap ninyo. We are not afraid to fight. In fact, dati, kanya-kanya kaming diskarte. Now, they banded us together. And we will speak with one voice. A voice that will ring in every Filipino's mind. We will fight and we will win. Good afternoon po. Please forgive me if I stutter or stall because I don't know why they call me a vlogger. I've never gone on live. I always just write. I'm a writer. In fact, if some of you are actual newspaper or publication writers here, I'm one of you. I'm an editor for Manila Bulletin and for Balita. I don't go on social media. I've never gone on live, not once. I've never been on YouTube. I don't have a YouTube. I'm not monetized. I'm a regular person who criticizes the government on my page. But because I've made powerful enemies, nandito ako. Nandito ako and I'm looking at you and it feels so surreal because I look at you and I'm there. Ako yan eh. Ako yan pag meron kaming kino-cover kasi editor ako ng Diaryo. But now I'm here just because I pissed off Martin Romualdez and Judas Sidre. I just want to share. I've
I've been writing. I've been politically aware ever since Typhoon Yolanda hit my province of Leyte. But nobody has ever, and I'm just writing my thoughts because Facebook says what's on your mind. So you write what's on your mind. But apparently, I've pissed off Martin Romualdez and Judas Sidre. So nandito ako ngayon because I have an uncle who is one of their contractors, one of their big contractors. Tapos matagal na akong sinasabihan, tumigil ka na, pumabangga ka sa pader. And the more they tell me that, the more I realize, parang ba't mo ako papatigilin? Wala, kung may problema kayo sa sinasabi ko at mali, then sue me. You have legal remedies. You have defamation, you have cyber libel, the strictest, one of the strictest in the world. Libel, defamation, I've said defamation. So yun, and I just want to say that Martin Romualdez and his Tingog party list has continued to harass me and my family because we're all from Leyte. So they know my family. I just want you to know that because if something happens to me, it's them. Because if Martin calls my place of work, he's a kind of person. Judas Sidre calls my uncles because yung isang uncle ko, what do you call this? Contractor says is mga projects doon. Sinasabihan ako na makakadamay ka sa negosyo namin. And, parang, I don't know why I'm doing this, to be honest, because nakakadami nga naman ako sa kanila. Pero, we should all learn to fight for country. Yun lang, sabihin ko lang yun. Tsaka, very quickly, I just want to share what I wrote because Dan Fernandez would not read it, so I'll read it very quickly on why, because he dismissed it so easily as freedom of speech. It's not that simple. So I'll read very quickly on why, after careful consideration, I decided not to go. Aside from the, I know that I'm not gonna get a fair, they're not gonna listen to us. So first, I am not a vlogger. As I told you, I do not do lives, I do not have YouTube, I only have my Facebook. All my followers there, and the ICT can check it, and BI Cybercrime can check it, they're all real, I've never paid for a follower. So, I'm not monetized. So I don't know kung ano yung basihan nila na gagawin ka just because I have followers. Social media vlogger na ako. I'm not monetized. I've never received anything from just writing on Facebook. That's all I do. I just write on Facebook. I don't even talk on YouTube. I am, however, a professional journalist. Ever since 2005, I've been working in publishing. I am currently an associate editor at Manila Bulletin. I'm also the editor of Balita. And what I am is a professional journalist with a social media following. There's a distinction. So, Filipinos, we are protected by the 1987 Constitution, Article 3 Bill of Rights, Section 4, Section 2, Section 18. But an extra layer of protection covers all journalists. The Republic Act number 6713 is a code of conduct and ethical standards saying all journalists have the right to demand transparency. Apart from that, we have the SOTO law, which allows us not to divulge our sources. So with all due respect to the HOR, I would like to say that an inquiry whose aim is to regulate social media is unconstitutional. The reason I did not go is I do not support, cannot tolerate, and will fight against the idea of muzzling free speech. If I appear before Congress, it's like me legitimizing them wanting to regulate us. So I did not appear. Because government interference is a no-no and should not be allowed in the area of free speech. Free speech na nga lang ang meron tayo. Yun na lang ang meron tayo against the abuses of their power. Tatanggalin pa nila, sasabihin nila fake news. Kung fake news, kasuhan nyo kami. Meron namang, we have legal remedies for those. So, okay, so I would also like to remind the House of Representatives that power is not forever. The legislation you want to enact now, that whatever you do now, somebody will do to you when you're no longer in power. So be careful how you treat us, because you will be treated like this when somebody else, because I'm sure it will not be you,
will be in power the next time. I also take very deep offense that Representative Barbers said that he will invite narco vloggers, pogo vloggers, and fake news spreaders in the hearing, which he has repeatedly said, not just in the halls of Congress, but also in various interviews by media, which done in his home is not covered by his parliamentary immunity. Hindi siya parliamentary immune from saying na narco vloggers kami. Dahil sinabi niya yon during his interview with TV stations. He has already pre-accused those who are invited now as narco and pogo vloggers. So I would like to ask Representative Ace Barbers if he has any proof that all of us here are any of those. Because ano yung karapatan niya i-regulate yung... Because that's his premise that we are funded by narco vloggers, we are for narco vloggers, we are pogo vloggers. So in this regard, we will, if he forces us, petition the court for habeas data so that the Congress will be compelled to release any document that show why suddenly he is accusing us of being narco and pogo vloggers. This is damaging to us as Filipinos, as private citizens, and me personally as a newspaper editor, because I've been working for 20 years and not once have I ever been sued by anyone. So, even during the time of Duterte, when I was fighting with people on social media, it was so easy to sue, But I was never sued because I know, hindi ako nag-aral para maging fake news spreader. So, so the term fake news spreader is used liberally by people to diminish the opinions of those they do not agree with. So that's what they're doing now. As for calling us narco vloggers, I am willing, as I am sure everyone here, to undergo drug tests alongside all the public officials who we pay with our taxes. We pay them with our taxes. We have a right to ask them to undergo narco vloggers. Alam ang narco vloggers kasi hindi kami nagda-drugs. So let's all take a drug test together. Kasi narco vloggers na kami. Okay, so as I've said, we have legal remedies already provided by the courts. And these remedies are available both to me, a simple Filipino, and to them. Hindi lang kami ang may karapatan mag-sue ng slander or defamation, sila din. Fake news, we have libel, defaming someone, even a public official, can get you sued with defamation. Our cyber libel law is one of the strictest in the world. We have the Revised Penal Code and Cybercrime Prevention Act of 2012. So all these laws are provided for citizens. Whether you can use it, they can use it. Hindi lang naman dahil Congressman si Trilon sued a journalist, and he won. So it's not as if Ace Barbers cannot sue someone. It's not as if Martin Romualdez cannot sue someone. It's been done before. We could be sued. A congressman could sue someone. So why are they not using it? Bakit ipapatawag kami para dun sa HOR para magawa nila yung gusto nila? It's not a level playing field. We're not going. Hindi naman kami tanga na pupunta kami doon. Tapos gagawin nilang gusto nila sa amin. Gusto niyo ng gulo? Gusto niyo ng dito sa labas? And then, if gusto niyo talaga kami patawag, hindi namin ibibigay yung sarili namin easily. You will go through legal hoops to get us. Hindi kami tanga, hindi kami aso, na pupunta kami sa HR kasi pinatawag niyo kami. Kung gusto niyo kaming kunin, mapupuhan niyo kami pero paghihirapan niyo. At malalaman ng buong mundo kung ano ginagawa niyo. May mga kalawit. Hindi kami ignorante, we know our rights. And then another one, I'll wrap this up quickly. I've not spoken in many years. So, and also, I would like to share my observation that the invite list is composed of anti-administration bloggers. They have two, token, pro-admin bloggers, dalawa. So, are they inferring that the fake news spreaders are, the critics are fake news spreaders, pero sila hindi? Yung mga tao nila, yung mga bayad nila, yung mga pro-admin bloggers, hindi?
Sila nagsasalita ng masama against kay Duterte, nagsasalita ng masama against kay Sara, but it's not considered disrespect. But when we do it, it's disrespect. We're not gonna allow parang double standard kasi bayad namin kayo. Our taxes are paying for you. Also, another one I'd like to share on a personal note. So, sila gusto nila protected sila from fake news, from defamation. Paano naman kami? Ako, I will share personally. A few weeks ago, Jude Asidre of Tingog Party List posted on his Facebook. Because during the pandemic, myself, Mark, Attorney Trixie, and Dr. Ethel, we tried raising money for PPEs. Tapos, sinabi namin dun sa Duterte administration that whatever we raise na money, ibibigay namin sa inyo so that you have extra money. Kasi nung time na yun, everybody was panicking. I didn't think we had enough money. Tapos, hanggang umabot kami kay Sec Sonny ng Department of Finance and he said, hindi namin tatanggapin yan kasi matatie up yan sa red tape because whatever we buy, ang pinaka-best is you find a way to buy. This was during the time na ang hirap-hirap makabili ng PPE. You find a way to buy and then kayo na mag-distribute sa hospitals, which we did. To just destroy my credibility and reputation just because I attacked his boss, Martin Romualdez, Jude Asidre posted that I stole the money. Parang he said, oh, really, ganyan-ganyan. But the thing is, kahit disorganized ako, organized sila. So lahat ng nag-receive, we have pictures, we have like, and more importantly, that's a private fundraising. Hindi yan taxes ng tao. That's a private fundraising event and we were accountable to all our donors. So ginamit nila yun. So just because they want to use something against you, kasi hindi naman pwedeng awayin ka nila, tapos wala silang gagamitin sa'yo, so ginamit nila yun from 2020. Between 2020 and now, we've done a lot of efforts for relief, disaster relief, pero yun ang ginamit nila. Unfortunately, sa kanila, meron kaming proof, which we try to do always. So ang gusto kong itanong si HOR, one of your own defames or slanders a regular person like me, Congressman, what is my legal remedy? Bakit kayo namang may karapatan magpatawag? Pwede ko bang ipatawag si Jude dito? Can I just sue him? Because if I can sue him, I will. Bakit nanghiram sa'yo ng pera? So yun ang sinasabi ko, parang abuso. Bakit nanghiram ng Akala pera? nyo, kami lang to, but if it happens to me, it will happen to all of you. If it happens to all of us here, Actually, I saw this coming. For those who've been reading me, paulit-ulit kong sinasabi Sinasabing ko bugi ka. that we should speak out and multiply. Kasi hindi nila tayo kayang ipakulong lahat. One tape. I'm sure many of you have also foreseen this. Ang akala siguro ng mga magaling na. sa kapangyarihan, pera at droga, ay Magaling na alcohol para matatapang gumaling agad. tulong ang mga tumpong natin. No! What they did not see is this. Ano Sa handa bawat mo? kritikong handa mo? susubukan nilang patahimikin, may 10 pang Pilipino ang magigising, magsasalita, manindigan. Ang galing. Tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, Ang cowardice hirap. is contagious, but so is courage. So sa lahat ng nakikinig ngayon, at sa online, at ngayon mga kasama namin dito, tulungan niyo kami. Huwag tayong matakot. Magsalita tayo. Kala marami kang ipon. Ilabas natin. Kasi alam niyo, ang media ngayon, karamihan sa kanila ay pag-aari na or partly owned by this. And those in power. Tayo na nga lang sa social media ang naglalabas ng mga impormasyon at mga informed opinion. Kung hahayaan nating patahimikin pa tayo, abay napakadali na nila tayong usabusin. Huwag nating hayaan na mangyari yun. Alam nyo, noong 2016 or 2017, during PRR this time, pinost ni Doc Ethel, may mga mambabatas na gustong i-regulate din
ang media, hindi lang ang social media, but I-transfer ko sa'yo buong mamaya yung ano, dahil 1,000. si May 1,000 PRRD ako pa nga sa ang target noon. Siya yung inaatake, left and right ng black propaganda. Pero alam nyo, ang ginawa ni PRRD, lahat yun tinurn down niya. Why? Because para sa kanya, ang freedom of expression is the most important of all freedoms. Wala nga ako tayo. Wala pa ako tagi. Pinaglalaban at pinoprotektahan. Dahil pag yan ang nawala, wala na. Kaliwaganan na ang korupsyon, ang injustice. Ang ganda ng foresight ni PRRD. Hindi lang niya inisip yung panahon niya na okay, sige, regulate niyo yan para hindi ako tiraan. No. Hinayaan lang niyang atakihin siya. Kasi alam niya, by the time na wala na siya sa pwesto, at may ganitong pangyayari, ay may mga magsasalita pa rin, may mga pupunan pa rin, kukontra at maglalabas ng mga impormasyon. History has repeatedly taught us that corruption festers where criticism is silenced. When dissent is crushed, those in power become emboldened. Lumalakas ang kanilang mga loob at kumakapal ang kanilang mga pagmumuka to counter the nation, to abuse their authority, and manipulate institutions for personal gain. This is And mahilig talaga ako mag-opinyon. Kasalanan siguro ito ni Guy, kasalanan siguro ni siguro yung mother niya, yung nung ating Olympian, yung ganun ba, no? Well, opinion natin yun. When it goes to politics, sinishare mo dito, siyempre, anong opinion mo? Puro lang kayo dyan, BP Sara. Paano na lang yung mga baha? Paano na lang yung mga bahal na mga pagkain, hindi nila pagbibitinan? So, fake news yun? Hindi fake news yun, masakit lang yung tama yun totoo yun So, nasali tuloy ako dito. Sa Catamarites. And yung worst na plot nila, plot twist. Ito yung China, WPS, yung kanilang Pogo, dito kami mga vloggers. Ang ginagawa nila ngayon, ipagsama yung dalawang topics. Parang North and South, iisa mo, naiisa lang yung North and South. Kasi alam nila, karamihan ng Pilipino ayaw ng Chinese. Ayaw ng Pogo. So parang ayawan kami, para huwag na kayong makinig sa aming opinion, Pogo daw kami sponsor. China sponsor daw kami. Para kung may sabihin kami, hindi na maging effect, so mananalo na sila sa eleksyon. So this is all about election. Ganun lang ang nangyari dito. And sino ang paniniwala? Ako po, kung kilala niyo ako, nagpa-follow kayo sa akin, ako po yung unang mga tumira dyan sa mga vlogger na nagpapabayad para mag-promote ng sugal. Kasali na po yung mga artista, tinira ko yan, yung mga kamukha ko na artista dyan, hindi ko lang sabihin yung pangalan. Nagpapabayad po yan para mag-promote ng sugal. Tapos na yun, bayad ako ng Pogo. Ano ba yan? Tinitira ko yung sugal, tapos ako na ngayong soldado ng Pogo para tirahin ang mga congressman. So there's something wrong with that. Then I really agree with all Papit said. Gusto ko lang itong munang i-highlight na hindi na-mention kanina. Walang point na yung meeting No? Kasi ganito po. Sabi ni Meta, sa Guardian po to, babasahin ko lang before I end. The Guardian, January 7. Meta will get rid of fact-checkers, dramatically reduce the amount of censorship, and recommend more political content on its platforms. Ulitin po, and recommend more political content on its platform. Worldwide po ng Facebook yan. Mag-i-enjoy na lahat ng tao buong mundo except Pilipinas. Dahil may mga self-centered lang na tao para lang sa kanila. Tumino sila para i-praise namin sila. Paano namin i-praise? Puro lang kayo BP Sara, tapos siyempre mapapalakpak kami. Wow, puro kayo BP Sara. Siyempre titira kami. Pero kung pinagbitingan niyo yung mga baha, yung mga mahal na pagkain, we will praise you, so there's nothing wrong with us. In addition, sabi niya, at lalabas yan sa Facebook, Instagram, and Threads,
founder Mark Zuckerberg said, Asan mo last ang bullying mo sa paragraph Facebook? before I end, in a video message, Zuckerberg vowed to prioritize free speech after the return of Donald Trump to the White House and said that the starting in the US, he found, get rid of the fact checkers and replace them with the community notes similar to X. Ano yung community notes similar to X? Ibig sabihin, sa X na app, pag ayaw mo yung sinasabi, may notes doon, pwede mong anong sa loobin mo, anong statement mo to correct that point. Ibig sabihin, na-solve na nito nila. Na kunyari, ayaw niyo yung sinasabi namin, lalagyan din ni Mark Zuckerberg yan ng community notes para doon kayo maglagay ng statement na, I'm sorry, doctor, I don't agree with your point. So, hindi na kailangan tayong pupunta doon sa house kasi may solusyon na po ang social media for these issues. Huwag na yung parang binibaby pa tayo na hindi kayo marunong yan. Gagawin kayo ng framework para hindi kayo makilos. Mas magaling pa kayo kay Mark Zuckerberg. Thank you so much.